Ano po ba ang nasa isip natin na trending or napakagandang business na napapanahon ngayong 2024? So ano po ba ang pumapasok sa isip natin pag sinabi nating best business today? So ito po yung mga ma'am and sir ang good news na pag-uusapan po natin ngayon. Yan. Ito po, kailangan po mga ma'am and sir, kung iniisip natin yung napaka-best na business, kailangan po yung business na yun ay trending business. Yung pinag-uusapan, yung talagang napapanahon. Kaya nga po sinasabi mga ma'am and sir, kung kayo po ngayon ay may existing business na, kung yung business niyo po mga ma'am and sir ay hindi pa online, ibig sabihin po niyan hindi pa trending yung business niyo, o di ba? Hindi pa kayo sumabay sa uso. Sa kailangan po talaga online na yung mga business natin para po tayo ay pasok sa trending na business. Portable business. Kailangan yung business po mga ma'am and sir na gusto nating pasukin, gusto nating paglaanan ng ating mga pera ay portable. Na kahit nasaan ka, kahit nasa trabaho ka ngayon, kahit nasa bakasyon ka, kahit nga minsan nasa CR ka, pwede kang mag-business. Kasi yan po ang ginagawa mga ma'am and sir sa katotohanan lang ng ating mga OFW na mga business partners. Busy-busy po sila sa mga trabaho nila, pero nagagawa nila kasi portable po yung business natin. Cellphone lang po or any gadget po, pwedeng-pwede basta may internet. Yun po ang kagandahan ng trending at portable na business. So, meron din po tayong market demand. Kaya po talagang kung mag-i-invest ka na lang, yung pong tao ang lalapit sa inyo. Hindi po ikaw ang lalapit sa tao. Kasi yung atin pong business mga ma'am and sir ay kailangan po talaga ng mga tao. Yung basic needs kumbaga talagang kailangan. Example po niyan, yung one-stop shop natin na kung saan hindi na kailangan pumunta ng client mo sa ibang store para lang bumili ng load, magbayad ng kanyang mga bills, nandyan na po sa business mo. Kaya po in demand talaga yung business na ino-offer natin dito mga ma'am and sir. At legal compliance. Kailangan po mga ma'am and sir, kahit hindi po dito sa business namin or sa company namin, hanapin niyo po talaga yung tatlong parameter kapag ka po kayo ay mag-i-invest. Kailangan po legal, moral, at ethical yung business na papasukin natin. Kasi po talaga ngayon, hindi na po natin talaga mapigil. Laganap na po talaga yung scam. Especially po ngayon na trending ang online business. Lahat po pwedeng mangyari or lahat po pwedeng gawin dito sa online. Kaya po talaga, kung mag invest lang tayo, kailangan po talaga hanapin natin yung legalities ng isang company. At ang pinakamaganda po mga ma'am sir at pinaka-good news, kailangan po sa isang company, nag-a-apply po ng law of leverage. Ano po ba yung law of leverage? Bukod po sa napakadaming services, napakadaming products na pwede nyo ma-avail dito po sa business na ito, meron pa po kayong other option para po mas kumita pa dito sa company na ito. Ito po ang sinasabi namin law of leverage. Ito po ay isang batas mga ma'am sir, batas ng pagpaparami. Ito po ay talagang sekreto. Ngayon hindi na po sekreto kasi alam na natin. Ito po sekreto ng mga mayayaman kung bakit po sila yumayaman. Example po dito mga ma'am and sir, wag na tayong lumayo, pagiging empleyado. Kung po yung mga employer natin, hindi po sila nag-hire ng mga staff nila, sa palagay po ba natin, lalago yung company niya? Sa palagay po ba natin, kikita yung company niya kung siya lang mag-isa yung nagre-receptionist, siya lang mag-isa yung nagtitake ng kung anong mga kailangan ng mga client niya. So, ibig sabihin po, sa isang company, lahat po ina-apply dyan ang law of leverage. So, nagpapadami po yung boss nyo, nagpapadami po yung employer nyo, through doon sa mga employees niya. So yan po ang pinaka-basic na example ng law of leverage mga ma'am and sir. Kaya po talaga, ang mga mayayaman ay sadyang yumayaman kasi alam po nila yung sikreto paano yumaman. So ngayon po, alam na din natin kasi hindi na yung sikreto. O, di ba? Grabe yan. So, eto po mga ma'am and sir, ang ating pong company, ang good news po niyan, tayo po ay nag-a-apply ng law of leverage or batas ng pagpaparami. Ibig po sabihin niyan, multiply yourself, your time and effort through other people. So, hindi po ikaw lang ang kikilos. Hindi po ikaw lang ang kailangang magtrabaho sa negosyo mo. Pwede mo palang gawin ang negosyo mo sa pamamagitan ng pagpaparami. At example po ng law of leverage, mga ma'am and sir, ay franchising. Pamilyar po ba sa franchising? Yan po ang pinaka-familiar na law of leverage na nakikita natin dito. Example po niyan yung mga malalaking companies like McDonald's po. So yung McDonald's po, kung nakikita natin, ito po yung sa gitna ang pinaka-main branch.
Sa palagay niyo po ba kung ang McDonald's ay nandoon lang sa Amerika, hindi siya nagpadami dito sa Asia or sa kahit saan na country, yayaman ba siya? So, ibig sabihin po, yumaman si McDonald's kasi in-apply niya po yung law of leverage. Hindi niya pinagdamot yung konsepto niya, hindi niya pinagdamot yung business niya doon sa ibang gustong mag-invest din, magkaroon din ng McDonald's. So, ang ginawa po ni McDonald's, pina-franchise niya po yung kanyang company, kanyang business. So, yun po ang kagandahan ng franchising. Pwede mo pong palaguin yung business mo through franchising, ano mo sa mga ibang mga negosyante na gusto ding magkaroon ng same na konsepto, same na pangalan, babayaran ka lang po nila ng franchise fee. So lahat na po yan, kung anong meron sa iyo sa main na branch mo, ibibigay mo ngayon sa mga franchisee mo. So yun po ang kagandahan ng franchising. Ang problema po mga mami sir, dito sa franchising, hindi po lahat ng mga tao kaya pong mag-franchise ng ganito. Kasi example po sa McDonald's, kailangan po natin yan malaking kapital. Nasa 50 million po ang kailangan natin para lang po magkaroon tayo ng McDonald's. So sa palagay ko po, hindi po, at ilan-ilan lang talaga, piling-piling tao lang po talaga ang kayang magka-produce ng 50 million. Kasi sa franchising po, ibig sabihin po, big capital, big din po yung potential income natin. Kahit po napakalaki ng franchise fee mo po, kikita ka at mabilis lang po ang balik ng iyong puhunan kasi andyan na po yung system. Kilala na po yung company. Dadayuhin at dadayuhin ka po ng mga client mo. Kaya po talaga, kung may pera lang din talaga, i-invest na. So, yun po ang kagandahan ng ating franchising. Pero kung hindi po natin kayang mag-invest ng napakalaking halaga, meron pa din pong isang law of leverage na pasok sa atin. At ito po ang ating tinatawag na multi-level marketing. Ano po ba yung multi-level marketing? Same po siya ng franchising. Ang mga business owner or mga aspiring business owners, wala pong idea, walang konsepto, walang alam about sa business, wala po talagang skills. Pero gusto niya pong mag-business. At ang kaibahan sa franchising, ang multi-level marketing, gusto niyang mag-business kaso maliit lang yung kaya niyang ilabas na pera. So maliit lang yung kaya niyang pangkapital. So dito po sa multi-level marketing, pwedeng-pwede po mga mami sir. Same concept po ng franchising pero hindi po kailangan ng malaking kapital. Ano po ang kailangan natin? Ang atin lang pong case system. Ano po ba yung case system mga mami sir? Ang case system po, ibig sabihin po, lahat ng K sa buhay natin. Example po, kamag-anak, kaibigan, kapatid, katrabaho, kaklase, kakwentuhan, kachat, lahat po ng K. Pwede po natin silang sharean ng ating business. So, ibig sabihin po, mag-share ka lang po ng business. Hindi mo po kailangang maghakot doon ng mga mayayaman para mag-franchise sa'yo. Case system lang po, yung mga kakilala mo na nakakakita ng mga post mo sa social media mo na ay meron ka na palang ganitong business na gusto ding mag-avail. Yun po ang example ng ating multi-level marketing. Share lang po. Kaya po sinasabi natin, sharing is caring. Kaya dito po sa multi-level marketing natin yun i-apply. Once na nag-share ka po ng business, natutulungan ka na po ng company, nakakatulong ka pa po sa mga K sa buhay mo. 'Di ba? Kahit kaaway po, pwede po dito sa ating negosyo, sa ating company. Ayan. So ano po ba yung binabanggit mo, Ma'am Kat, na business? Ito po mga ma'am and sir, ang ating business, ang trending na business, ang ating portable business dito po sa Unified Products and Services. So madami po tayong mga affiliate na mga businesses, mga ma'am and sir. Andyan po yung Entry Hub, Wealthy Lifestyle, Payment Center, Bento Pares, Unified Generic Pharmacy, at madami pa pong iba. Meron pa nga brewing spot na grabe yan. Diba? So napakadami po. Mag-a-avail ka po ma'am ng isang negosyo, pero ang dami na po niyang affiliate na businesses sa isang company lang. So ganyan po kalupit ang i-present natin ngayon na business. So ito po mga ma'am and sir, bago ko po i-present sa inyo ang business, pakilala ko lang po muna ang napakatalino at napaka-humble na taong nakaisip ng konseptong Unified Products and Services at One-Stop Shop. So walang iba po mga ma'am and sir, ang ating very own, Filipino-owned po itong company natin mga ma'am and sir. Filipino po talaga ang may-ari. Ang ating pong President and CEO ay si Sir Emmanuel Manny Pascual. Yan. Ito po ang ating napaka-humble, napakatalinong tao talaga na nakaisip ng one-stop shop. Yan. Si Sir Manny po mga ma'am and sir ay accountant by profession at dati po siyang empleyado din sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So hindi niya po nakita yung future niya sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang empleyado na magiging milyonaryo. Kaya naisip niya pong magtayo ng sarili niyang business.
galing lang po sa isang pangarap, sa isang dream itong company na ito. Kaya po 'di ba napaka ano ng ating pangarap. Kaya wag po natin basta-bastahin yung mga pangarap natin, yung mga dreams natin kasi magkakatotoo po talaga 'yan pagka tinrabaho natin. So yan po, si Sir Manny po, mga ma'am and sir, ay successful business entrepreneur kasi nakita po natin kanina ang dami na po niyang businesses. Network marketing industry icon kasi nga yumaman siya dahil sa pagpaparami, dahil in-apply niya po yung batas ng pagpaparami. Top earner po siya sa lahat ng MLM company na sinalihan niya bago po niya naisip na itayo ang sarili niyang company. At more than 27 years na din po siyang experience sa MLM. At hindi lang po yan, ang dami na po niyang napayaman. Kaya po siya tinaguri ang millionaire maker. Kaya po talaga ang dami pong tao na nabago ang buhay dahil po sa taong ito. At isa po ako doon mga ma'am and sir na binago ang buhay dahil po sa company na itinayo ni Sir Manny Pascual. So yan po. Ito naman po, mga ma'am and sir, ang ating pong company ay naitatag noong November 11, 2011. So matagal na po. Mag 13 years na po tayo mga ma'am and sir sa industriya. So talagang tumitibay pa po. Dumaan na po ang pandemic, andyan pa din po ang ating company. So ibig sabihin po talagang established na po talaga yung ating company. Hindi na po tayo matatakot na once na nag-avail tayo ng franchise tayo, baka biglang nawala yung company kasi talagang established na tayo. At ang pinakamahalaga dyan mga ma'am and sir, tayo po ang pinakaunang nakaisip ng konseptong one-stop shop business dito sa Pilipinas. So kung may nakikita man kayong mga one-stop shop ngayon na nagsisipagtayuan sa mga malapit sa inyo, ginaya na lang po nila yung konsepto natin. Kasi tayo po talaga yung pinakauna na nakaisip ng konseptong one-stop shop. Ano ba yung one-stop shop? Ibig sabihin po, lahat na ng kailangan ng tao, nandyan na po sa tindahan mo, nandyan na po sa system mo. So yun po ang kagandahan ng ating company. At eto po mga ma'am and sir, meron lang po tayong video kasi ito po ang ino-offer namin sa inyo ngayon ng ating payment center. Panuorin po natin mga ma'am and sir. Ay, saglit, hanapan ko pa na audio. Yan. Tara! Pasok na sa Unified Payment Center! Anong business yung pwede kong i-alok? Then ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga taong may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng magbayad ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then, nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo. So, nag-deploy kami, Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Ayan po, be one of us. Yun po ang mga pinakita po doon, mga ma'am and sir, yun po yung mga nag-avail na mga business partners natin na nag-franchise na ng ating payment center. At madami pa po yan, mga ma'am and sir. Hindi na lang sila magkasya talaga sa ating presentation. Kasi sobrang dami po talaga na nag-avail ng ating payment center. Kasi napaka in demand naman po talaga at napapanahon po talaga ang konseptong one-stop shop ngayon, payment center sa atin ngayon. So talagang madami po talagang gustong mag-avail. So pagka yung gaya po kanina mga ma'am sir na sinabi ko, pag tayo po mag-i-invest sa isang company, hanapin lang po natin yung tatlong parameter. Ano po yon? Yung legal, moral, at ethical. So dito po sa company natin mga ma'am sir, tayo po talaga ay legal na legal. Kung nakikita nyo po dito, tayo po ay registered ng SEC or Securities and Exchange Commission.
Tayo din po ay registered ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council kasi po tayo ay remittance agent. At higit sa lahat po mga mami sir, tayo po ay registered ng Bangko Sentral ng Pilipinas as remittance agent. At tayo lang po ang nag-iisang MLM company na register po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya pag sinabi pong Bangko Sentral ng Pilipinas, talagang legal na legal. Kasi yan na po ang pinaka-highest reform in terms of registration pagka-business po ang ating pag-uusapan. So tayo po mga ma'am sir ay legal na legal po talaga. So lahat po ng mga kailangan i-comply ng mga legalities gaya ng sa Quezon City meron talaga ang ating company kasi ang ating pong main branch ay located po sa Quezon City. So lahat po ng mga legalities kino-comply po natin mga ma'am sir. Pati BIR po, tayo po ay nagbabayad ng BIR. Ayan. Once po, mga ma'am and sir, na nag-avail tayo or na-franchise tayo, magkakaroon po tayo ng e-cash account. Pag meron po tayong payment center, meron po tayong e-cash account. So pagka meron po tayong e-cash account, ano po ang mga inclusions? Ito po mga ma'am and sir. Tayo po ay magkakaroon ng domestic airline ticketing, international airline ticketing, travel and tours, remittance, payment center, loading at insurance. At napakadami pa po mga ma'am and sir, padagdag ng padagdag ang ating mga services. Hindi lang po 'yan. At pagka may mga dagdag po ng mga services, wala ka pong pananagutan, 'di ba? Once na nag-avail ka po, once na may dinagdag sa system natin, i-enjoy po natin 'yon kasi libre na po yung ibibigay sa atin ng company once na tayo po ay franchising na ng ating payment center. So yan po ang kagandahan ng ating company. Ayan. Pagka tayo po mga ma'am sir ay may cash account na, pwede na tayong mag-book ng ticket. So eto po mga ma'am sir, meron po tayong domestic at international ticket booking. So magkano po ba ang pwede natin kitain sa ating ticket booking? So sa ating pong domestic ticket booking mga ma'am sir, pwede tayong kumita ng 500 pesos. Isang tao, isang lipad. Mahirap po bang mag-book? Hindi po. Kasi kung nakikita niyo po dyan sa screen ang mga airlines na nakalagay dyan, tayo po ay merong 406 domestic at international airline partners. Kaya hindi po tayo mahihirapan maghanap ng mga flights kasi ang dami po nating options. At higit sa lahat, affordable po ang ating mga ticket prices. Talagang competitive siya sa market. Yan. So pagka tayo po mga ma'am and sir ay may e-cash account na, pwede na tayo mag-book ng ticket. Example po, may kakilala ka gustong mag-flight from Davao to Manila. Magkano pwede mo kitain? Pwede ka pong kumita ng 500 pesos. Isang tao yan, isang lipad. So paano po mga ma'am and sir kung nagpa-book sa iyo ng balikan? So, ang iyong friend na nag-flight from Davao to Manila, Manila to Davao, kumita ka na po ng 1,000 pesos. Isang tao lang yan. Paano po kung madami ang nagpa-book sa'yo? Paano po kung isang pamilya yung kakilala mo na nagpa-book sa'yo? Hindi lang po 500 pesos ang pwede mo kitain. Ilang oras mo po bang ibubook ang ticket? Mga ma'am and sir, 4 to 5 minutes lang po, mabook mo na yung ticket. So 4 to 5 minutes po, kikita ka na ng 500 pesos at higit pa. So biruin niyo po yan. Sa isang buwan lang, nakapag-book ka ng 5 tao, magkano na po ang kinita mo sa ticketing pa lang? Diba? Meron ka na 2,500. Paano po kung balikan yung pinabook sa iyo? Kasi hindi naman talaga tayo mag-i-stay kung saan tayo pupunta. Babalik naman talaga tayo. So paano po kung balikan yung pinabook sa iyo ng 5 taong yun? So kumita ka na ng 5,000. 5 ticket lang yun na booking mga ma'am and sir. Domestic pa lang po yun. Paano po kung meron pa ka pang international booking? Sa ating pong international mga ma'am and sir, pwede po natin kitain 500 to 1,000 pesos po. So, ibig sabihin po, pinaka-maximum natin na pwede kitain, pag nag-book tayo ng international, 1,000 pesos. Isang tao, isang lipad po yun mga ma'am and sir. So, paano po kung may kakilala ka nagpa-book ng Manila to Singapore, Manila to Hong Kong, Manila to Saudi? 1,000 po yun mga ma'am and sir, isang tao, isang lipad. Paano kung balikan ang pinabook sa iyo? Di 2,000 pesos isang tao lang binook mo. Paano mo masasabing hindi ka kikita? Tama po? So example po sa isang buwan lang, matumal, 5 na pasahero lang ang naibook mo sa international. Meron ka na kaagad 5,000 pesos. Paano po kung balikan? Kasi hindi naman talaga tayo mag-i-stay sa ibang bansa. Baka turista lang siya. Turista siya, kaya siya nag-book ng ticket. So babalik at babalik. So two-way, round trip ticket ang pinabook sa iyo. Ng 5 tao, kumita ka na po ng 10,000. Sa 5 tao lang na nabook mo. So yun po kaganda ang ating airline ticketing.
At paano po tayo kikita dyan? Pagka meron na po tayong e-cash account, mga ma'am sir, kailangan na po, huwag natin kalimutan na maglagay po tayo ng markup fee sa system natin. Kasi pag nag-book po tayo ng ticket na hindi po natin nalagyan ng markup fee yung ating system, nakapag-book ka po ng ticket pero hindi ka po kumita kasi hindi mo nalagay yung kikitain mo. So make sure po mga ma'am and sir, nalagyan muna natin ng markup fee yung ating mga system bago tayo mag-start na mag-book. Kasi doon po ilalagay direct ng ating system ang ating kita sa ating e-cash account. So yun po ang kagandahan ng ating airline ticketing. Yan. At dahil po tayo po ay talagang gaya ng sinabi ko na competitive po tayo, madami po tayong airline partners, kaya po tayo nabibigyan ng awards ng ating mga airline partners. So tayo po ay nabigyan ng Silver PAL Award ng ating Philippine Airline at Silver and Gold Award ng Cebu Pacific at ng AirAsia Red Star Agent Award. So tayo po mga mami sir ay palaging nabibigyan ng award kasi gaya ng sinabi ng ating President Bani kanina na tayo talaga ay top earner or top notcher tayo talaga sa ating mga business partners. So pagka papasok tayo sa isang negosyo mga mami sir, hanapin po talaga natin yung hindi lang basta may serbisyo, kundi talagang dinudumog ng tao. So yun po ang ating company. Yan. So sa remittance naman po mga mami sir, ano ang ino-offer natin? Meron po tayong sending, payout at credit to bank. So cash in at cash out at pwede tayong mag-transfer sa local at international banks po mga ma'am and sir sa ating remittance na services. So paano tayo kikita mga ma'am and sir? Pwede tayong kumita up to 20% ng ating mga service charge. So gaya lang din yan pag nagbayad tayo sa labas, sa mga bayad center, sa mga example sa Meralco Bayad Center, pag nagbayad tayo doon, meron po talagang service fee. So same po sa atin. Doon po tayo kikita sa ating mga service fee or service charge. So ang mga partners po natin yan, mga ma'am and sir, grabe good news. Ka-partner natin si Cebuana Luwilier. Ayan. Pag may e-cash account ka na, pwede ka na mag-transact ng Cebuana, remittance ng Cebuana. O, diba? Pag may kakilala ka sa abroad or kakilala ka dyan sa inyo, kapitbahay na gustong magpadala sa gamit ng Cebuana, pwede po sa system mo. Kasi partners po natin ang Cebuana. GCash, Paymaya, iRemit, BPI, BDO, at madami pa pong iba mga mami sir. Kaya po, yun ang kagandahan ng ating company. Ang dami po nating mga partners. Ayan, sa bills payment naman po. Ayan, so sa ating bills payment, kung familiar tayo sa Bayad Center, lahat po ng mga billers ng ating Bayad Center ay nandito po sa atin. Bakit? Kasi partners po natin sila. Partners po natin ang Bayad Center. So, lahat po ng binabayaran gamit ang Bayad Center andito din po sa atin. Kasi ako po, example, nung nasa Saudi ko po, ako na po ang nababayad ng Meralco, ng cable, ng SSS ko, ng Pag-ibig ko, gamit lang po ang system ko. Ganun po kaganda ang ating e-cash account. Kahit nasa abroad ka, kahit saan ka man, pwede mo nang gamitin yung system mo. Kaya po ito po ang kagandahan. Portable po siya na portable. Ayan. Paano po tayo kikita? Pwede tayong kumita ng 10 pesos per bills transaction or service charge pa din po. Gaya po ng mga nakikita natin sa labas or gaya ng binabayaran natin sa labas, service charge lang po ang ating kikitain dito. So depende po yan. Pwede pa pong more ang pwede mong singilin. Kung malayo naman talaga yung binabayaran ninyo sa lugar ninyo, pwede pa pong mas kikitan mo pa yung 10 pesos na yan. So ang mga partners po natin mga ma'am and sir, lahat po ng dealers ng ating Bayad Center, ayan, meron tayong mga telecom companies, Globe, Smart, lahat ng mga government na mga agencies, PhilHealth, gaya na nabanggit ko kanina, SSS Pag-ibig, dyan po sa ating system. So grabe, ang dami po nating ways to earn talaga. Ayan, at pagka meron po tayong mga ma'am and sir e-cash account, meron din po tayong insurance or insurance agent din po tayo kasi meron tayong insurance sa system natin. Baka marami kang kakilala dyan ng mga toda, mga nagmumotor, mga may sasakyan, pwede mo pong i-offer ang iyong insurance kasi andyan po sa system natin. Pwede po tayong magbenta ng insurance. Meron po tayong personal accident insurance at CQTL insurance. So, ino-offer po yan natin. Ang partners natin ay ang Malayan Insurance at ang FPG Insurance. So, sa atin pong Malayan Insurance, ang coverage po niyan mga ma'am sir ay 110,000 pesos for 1 year. Sa FPG Insurance naman po, hanggang 150 po. So, yun po ang kagandahan ng ating insurance na
direct po tayo sa ating sa insurance companies po. So magkano po tayo kikita or magkano po ang kitaan dito sa insurance? So pwede po tayong kumita mga manager 300 to 500 pesos. Kasi magkano ba natin binabayaran ng insurance sa system natin? Ang bayad po natin sa insurance natin ay 90 pesos lang po. Pero pwede nating ibenta ng 300 to 500 pesos. So ang laki po ng kitaan dito po sa insurance natin. Basta alamin lang po natin paano gamitin yung system natin. Ang dami po talaga nating pwedeng kitain. So yun po mga ma'am and sir. At pagka sinabi pong business, meron po talaga yung capital. Meron po talaga tayong puhunan na pag-uusapan. Pero bago po yan, ang binibigay po ng ating company pagka tayo po ay nag-avail ng franchise, bibigyan po tayo ng marketing collateral. Flyers, catalog, tarpaulin, pagka po tayo ay ng franchise ng payment center. So lahat po ng kailangan natin sa marketing, ibibigay po yan, ipoprovide po yan sa atin ng company. At kailangan po mag-training tayo. Bibigyan po tayo ng system training ng company bago po tayo magbukas ng ating payment center. Kasi kasama na po yan sa binayaran natin, yung sistema ng ating company, ng sistema ng payment center. Paano mo ba patatakbuhin yung iyong payment center? Ayan, at tayo po ay kailangang mag-attend or kailangan nating mag-attend ng AMLAC seminar or Anti-Money Laundering Council kasi isa yan sa pinaka-requirement bago tayo makapagbukas ng ating payment center kasi pera po ang ating negosyo. Nagre-remittance po tayo kaya kailangan po talaga na meron tayong certificate ng AMLAC. Kasi tayo po ay remittance sub-agent na pagka tayo po ay nag-avail ng ating payment center. Ayan. At higit sa lahat po, mga ma'am and sir, ito po talaga ang pinaka-good news. Kasi pag once na nag-avail po tayo, bibigyan pa po tayo ng freebies ng company worth 220,000 pesos na Unified Wellness Product. Bakit po tayo binibigyan ng ating company ng freebies? Bakit wellness products? Kasi madami po tayong mga produkto na ino-offer ang ating company. Pero bakit ang wellness products? Kasi minsan, pagka tayo ay masyadong focus sa ating mga businesses, masyado tayong focus sa pagpapayaman, nakakalimutan na natin yung ating kalusugan. So, ito po ang dahilan bakit po binigay sa atin na freebies ng company ang wellness products kasi magpapayaman ka, kailangan malusog ang katawan mo. Di ba? Kailangan gamitin mo yung mga produkto ng company para hindi mo mapabayaan yung kalusugan mo. Kasi paano mo may enjoy ang iyong pinaghirapang pera kung ikaw ay nagkakasakit na. So yun po ang kagandahan dito mga ma'am. So hindi lang po tayo basta nagpapayaman, kundi kailangan din po natin pangalagaan yung sarili natin. So ibig sabihin po, pwede nating ibenta mga ma'am sir ang ating mga wellness products na bibigay sa atin ng libre. Pwede din po natin gamitin na pang personal use or ipagamit natin sa ating mga mahal sa buhay na kailangan na magkaroon ng mga food supplements, mga wellness products natin kasi talagang napaka-epektibo nito. So gaya nga ng sinasabi palagi ng ating mga business partners or ng ating company, be the product of your own product. Bakit? Kasi paano mo naman nga ibebenta yung produkto mo kung ikaw mismo hindi mo nagamit yung produkto mo. Hindi mo alam kung ano bang lasa ng ating mga products, ano ba ang mga effect ng ating mga products. So kailangan talaga na subukan natin. At ito po ang kagandahan mga ma'am sir, once na nag-franchise po tayo ng ating payment center, isang beses na po tayong magbabayad or one-time payment lang po itong mga ma'am sir. Lifetime franchise na. So ibig sabihin, wala nang hidden charges mga ma'am sir. Once na nag-avail ka ngayon ng franchise fee mo, nagbayad ka na ng franchise fee mo, wala ka na babayaran every month na royalty fee. Kasi one-time payment na po tayo. Kahit nga sabi ko kanina, madagdag ang company ng mga services, wala ka ng pananagutan doon. Gagamitin mo na lang kasi bayad ka na. Isang beses ka lang magbabayad. I-enjoy mo na siya ng lifetime. Yan. Magkano ba ma'am ang franchise fee ng payment center? Yan. Ito po mga ma'am sir, limited time only lang ito. Limited time offer lang ito. Kasi dating 599,000 ito. Nag-promo lang po ang ating company na 220,000 pesos. So, i-avail po natin kung gustong-gusto natin magkaroon ng payment center with a physical store, i-avail po natin ito kasi limited time offer lang po ito. So, sa ating 220,000 na payment center na franchise fee, meron ka na pong 220,000 freebies worth ng Unified Wellness Products. So, parang binalik lang din ng company sa'yo yung binayad mo na 220,000 pesos through products. Kaya hindi ka na talaga po malulugi mga ma'am sir. Ito po ang kagandahan ng ating
company. Ayan. So, gusto po natin yung business, mga ma'am and sir. Nagustuhan ba natin? Gusto ba natin i-avail? Huwag mo munang tingnan yung huwag mo munang tingnan yung amount. Huwag mo munang tingnan yung 220,000. Tingnan mo lang yung mga services na nabanggit kanina. Gusto ba natin yung business? Gusto ba nating magsimula ng business na payment center, mga ma'am and sir? Kasi kung gusto po natin yung business, hindi natin kaya yung 220,000, meron po tayong good news. Yan. Kaya po sinabi ko kanina, tapusin po talaga natin yung presentation. Kasi ang dami pong good news. At dahil ako po ang speaker ngayon, magbibigay pa ako ng good news. Yan. Kasi sabi ko kanina, limited time offer lang po yung 220,000 natin na franchise fee at hindi pa din natin kaya kahit na binabaan na po ng 70% na po ng nag-less na po ng 70%, hindi pa din natin kaya kasi nga mahirap po talaga kitain ng pera sa totoo lang. Kaya meron tayong good news. Ayan. Gusto ba natin ng good news? Yan, ito po mga ma'am and sir ang ating good news. Meron po tayong tinatawag na home-based affiliate or home-based business package. Same concept po ng ating payment center na may physical store. Meron po tayong mga services lahat. Lahat po na nabanggit kanina ng mga services like remittance, ticketing, bill payment, loading, insurance, andito din po sa ating home-based affiliate na ino-offer. At yan po ang kagandahan mga ma'am and sir, meron tayong mga ibibigay pa din ng company na marketing collateral. Meron din po tayong system training na katulad ng kanina ng payment center na worth 220,000, ibibigyan pa rin tayo ng ating company ng system training. So lahat po na kailangan nating alamin dito sa business, ibibigay pa din po yan ng company ng libre. At higit sa lahat po, once na po nag-avail tayo, meron po tayong makukuhang libre na personal accident insurance worth 110,000 pesos po yan. Libre po yan na ibibigay sa atin ng company. At magkakaroon din po tayo ng freebies. Gaya po ng kanina ng payment center na 220,000, kahit po home-based business package na po kukunin natin, bibigyan pa din po tayo ng freebies ng ating company. Kaso lang, limited time offer lang din po ito. Kaya i-avail na natin. Kasi ang mga previous po ng mga business partners na nag-avail dati ng home-based business package, wala po silang freebies. Wala po silang libre ng mga products, mga ma'am and sir. Kaya i-avail na po natin itong worth 10,000 pesos na freebies. Wellness product din po ito. Kaya po talaga, wag nating sayangin yung panahon. Kasi talagang limited time offer lang po ang ating promo ngayon mga ma'am and sir. At higit sa lahat, lifetime account na po ito. Isang beses ka lang po magbabayad mga ma'am and sir, lifetime mo na po siyang negosyo. Lifetime mo na po siyang mai-enjoy. Hindi ka na po magdadagdag ng kahit anong babayaran mo once na nag-avail ka po. At ang dami pa pong ibibigay sa atin na mga incentives ng ating company. Ang dami po mga awards, mga recognition na pwede pa nating makuha once po tayo ay naging business partners na. At higit sa lahat, tayo po ay ang brand endorser ng ating company. Hindi na po natin kailangan maghanap ng sino mag-i-endorse ng ating company, ng ating mga businesses. Tayo na po mismo, magpo-post na tayo sa ating mga social media. Yan, artista na kaagad tayo, di ba? So magkano po? Ito po mga ma'am and sir, special offer po, 18,998 pesos. So from 220,000, nag-isip pa po talaga si Press Money ng amount ng konsepto, paano pa talaga tayo makakapag-avail ng business na ito na hindi natin kailangan ng 220,000. So ito po ang naisip niya, ang ating home-based business package na worth 18,998. So kung meron po tayong 18,998 na gustuhan natin ng business, join na po. Be one of us. Ayan. So kung tayo naman po ay may mga kamag-anak or kakilala na nasa UAE, ang amount po ng ating home-based business package ay 1,500 AED. So yun po ang ating home-based business package. So ang kagandahan po niyan mga ma'am and sir, promo po yan. Kaya wag na po natin sayangin yung time. Avail na po natin. Alam ko po na gustong-gusto na nating magka-business. Alam ko po na isa din po kayo sa mga nagpipray na magkaroon na ng napakalupit na business. Ito na po yun mga ma'am and sir. Kaya wag na po tayo magdalawang isip. Ayan. So ayan po mga ma'am and sir, gaya na binanggit natin kanina sa ating introduction, ang ating pong company ay meron pong konsepto ng law of leverage or batas ng pagpaparami. Ano po 'yon? So aside po sa ating mga services na pwede tayong kumita ng mga service charge,
ng ating markup fee sa ating mga ticketing, pwede din po tayong kumita ng direct referral bonus na tinatawag. Gaya, dito po papasok yung ating K system, mga ma'am and sir. Yung lahat ng K sa buhay natin. Once na tayo po ay franchisee na, nag-share lang tayo ng business, pwede na tayong kumita dito sa direct referral bonus. Pwede ka nang magkaroon ng e-cash fund, di ba? Kasi pag once na tayo po ay bagong franchisee, wala pa pong laman yung e-cash account natin. So, ibig sabihin po, lalagyan pa lang natin or lalamnan pa lang natin yung e-cash account natin. Gaya lang din po ng GCash yan. Hindi tayo makakapag-transact kung wala pong pundo yung ating account. So, same po sa ating e-cash account, hindi po tayo makakapag-transact kung wala pong laman yung ating e-cash account. So, dito po sa business natin, kahit po wala pa ikang pang-fund, pero nag-share ka po ng business, mga ma'am and sir, pwedeng-pwede kang magka-fund na kasi meron po tayong tinatawag na direct referral bonus. Ano po ba ito? Example po ito, mga ma'am and sir, ikaw po ito. Nag-share ka po ng business. Nag-post ka lang kasi nagustuhan mo yung ating business ngayon. Nag-post ka lang, nag-franchise ka na agad, nag-post ka lang sa iyong social media. Example po kay Ma'am Amelita. Amelita Travel and Tours with Payment Center. O, di ba? Ngayon, yung mga kaibigan mo marites, ma'am, magtatanong, hala, bakit si Amelita meron na agad na payment center? Patahimik-tahimik lang yan kahapon. Ngayon, may pinost na payment center. O, di ba? Parang magtatanong yan. Magme-message agad yan sa'yo. O, di ba? Pag nagustuhan po ang business, mga ma'am and sir, ng iyong kakilala, magkano po ang pwede mong kitain? 3,000 pesos po. Yan po ay napaka-good news. Kasi, ngayon lang po yan, mga ma'am and sir. Dati po is 1,000 pesos lang po ang ating direct referral bonus. So, grabe, inano talaga ng ating president na once na i-share natin ang business, in-ensure niya talaga na kikita at kikita tayo. Kaya po, nilakihan na niya. Yung ating makukuha pong direct referral bonus is 3,000 pesos na po. So, isang tao lang yan, kumita ka na ng 3,000. Nagkalaman na agad yung e-cash account mo. So, paano po, ma'am, kung yung isang kaibigan mo pa nagustuhan pa ulit yung business mo, gaya mo din nag-attend ng Zoom at nag-franchise. Nag-avail din siya ng iyong ng ating home-based business package. Magkano kikitain mo? Another 3,000 pesos. So sa 2 tao lang po, ma'am, kumita ka na po ng 6,000 pesos. 2 tao lang po ang nasiran mo ng business. Meron ka na agad 6,000 pesos. Paano po kung mayroon ka pang ibang kaibigan na nagustuhan yung business mo? Another 3,000 pesos po. Paano kung mayroon pa ulit nagustuhan yung business mo? Another 3,000 pesos po. Magkano na po yan? Nag-share ka lang po na nag-share ng business, nag-post ka lang po na nag-post sa social media account mo. Nagustuhan ng mga kakilala mo, ng kamag-anak mo, kaibigan mo yung business. Nag-avail. Nagkaroon ka na ng direct referral bonus. So, ayan po, mga mami, sir. Bago ko po i-discuss ang ating sales match bonus, meron pa pong good news. Kasi dito po sa ating direct referral bonus, mga mami, sir, once na bago po tayo, bagong franchisee, once na meron ka pong 2 tao na nag-avail sa iyo, itong left and right mo po, nag-avail sa iyo, meron ka kaagad 3,000 dito, 3,000 dito, meron ka pang 1,500 dito, at bibigyan ka pa po ng additional 5,000 pesos ng ating company as tinatawag po yan na quick start bonus. So magkano na po? 3,000, 6,000 plus 1,500, 7,500, plus 5,000 pesos, 12,500. 2 tao lang yun, mga ma'am and sir. Kumita ka na ng 12,500. Kaya po i-grab na po natin yung napakagandang opportunity na ito. So yan po ang sa ating direct referral bonus. Sa atin naman pong sales match bonus, once po na-detect ng ating system, kasi ang system po natin, mga ma'am and sir, ay binary lang. Ibig sabihin, left and right lang. Once na-detect po ng ating system na meron ka ng kaibigan sa kaliwa at kanan mo, automatic po yan, magkakaroon ka po ng, sinabi ko kanina, 1,500. Ito po, mga ma'am and sir, ang bangga na hindi disgrasya, kundi grasya. Kasi biruin mo naman, nagbangga lang silang 2 kaibigan mo, binigyan ka na agad ng 1,500 ng company. So saan ka pa po ba, di ba? Nag-share ka lang po ng business sa 2 tao, nagkaroon ka na kaagad ng 12,500 pesos. Yan, pwede mo nang ipang-down ng motor, di ba? So grabe, ang laki po ng kitaan. So yan po, once na na-detect ulit ng ating system na meron na ulit nagbangga, 1,500. Once na-detect ulit ng ating system na meron nagbangga, 1,500 ulit. So ang daming 1,500 po.
Yan po ang kagandahan ng ating law of leverage. Nag-share ka lang po ng iyong business. So pag nag-share po tayo na nag-share ng business, madami pong tao nagtiwala sa iyo. Ibig sabihin po, pwede ka pang kumita ulit gamit ang ating residual income. Ano po ba yung residual income? Example po mga mami sir, matumal dyan sa iyo ang nagbubuk ng ticket, matumal ang mga remittance, matumal ang lahat ng services, pero madami kang kakilala sa baba mo na nagsiservices. Madami kang kakilala doon na nagbubuk ng ticket, pwede ka pa din kumita kahit hindi ka nagtatransact. Bakit? Kasi meron ka pong residual income. Example po, sa ating domestic airline ticket, once na si kakilala mo, si friend A mo, nag-book ng domestic ticket, meron ka pong 10 pesos na papasok sa e-cash account mo. Once po na nag-book ng international, 25 pesos po papasok sa e-cash account mo. Hindi po ikaw ang nagtrabaho, hindi po ikaw ang nag-book, yung kakilala mo lang. Under doon sa yung ang tawag nito, sa baba mo na nag-transact, kikita ka. Hindi ikaw ang kumilos, hindi ikaw ang nag-transact, hindi ikaw ang nag-book, kikita ka. So may nag-remittance under ng organization mo, pwede kang kumita ng 1 peso. Bills payment, 50 centavo. Pa 50-50, pa piso-piso po. Pero pag naipon po yan mga mami sir. Insurance, may peso po na papasok sa e-cash account mo. I-total mo po yan lahat. Example lang po yan. Yan lang po ang ginagawa ng kakilala mo under sa organization mo. Kumita ka na ng 37.50 pesos. 'Di ba? Wala kang ginagawa pero kumita ka, nagkalaman yung e-cash account mo na 37 pesos. Paano pa? Sa loob ng isang buwan, mayroong 1,000 transaction na pumasok sa e-cash account mo. Magkano pwede mo kitain? 3,750. Wala ka pong ginawa. Yung mga kakilala mo lang under ng organization mo ang nagtrabaho. Pero kumita ka ng 3,750. 'Di ba ang ganda? Paupo-upo ka lang, pahiga-higa ka lang, pero kumita ka ng 3,700. 3,750 sa isang buwan. O, di ba? Ang dami mong kitaan. So, ito po yung example, ma'am, ng binabanggit ko kanina. Example po ng residual income natin, e-cash account natin walang laman. Pero yung mga kakilala natin under ng organization mo masipag, masipag mag-book, masipag mag-loading, masipag mag-bills payment, ito po ang pwede natin kitain. Example po, nag-book ang kaibigan mo AirAsia domestic, papasok 10 pesos sa account mo. Nag-book ulit ng domestic, papasok 10 pesos sa account mo. Nag-load, 50 pesos. 50 cents. 50 cents. Nag-insurance, may piso ka. May international, 25 pesos. Ayan, lahat po ng transaksyon ng mga kakilala mo na under ng organization mo, papasok yan agad sa residual income mo. Kaya wala ka pong ginagawa, nag-share ka lang po ng business, nag-avail lang yung mga kilala mo, sila ang nagtrabaho, sila ang nag-transact, sila ang nag-load, sila ang nag-ticketing, ikaw ang kumita ng residual income. Di ba ang ganda? Kumikita ka, wala kang ginagawa. Nagsishare ka lang, nagpo-post ka lang sa Facebook. Ayan. So meron, ito po mga mami sir, ang ating mother company, ang Unified Products and Services. At under po ng ating Unified Products and Services, nagkaroon na po ng madaming affiliate businesses si Sir Manny. Isa po dyan ang ating travel and tours na powered by Global Pinoy Travel and Tours. So ito po, pagka tayo po yung may mga kakilala na gusto mag-travel, ito po ang ating partners. Magko-coordinate po tayo sa ating Global Pinoy Travel and Tours kung ano po ang mga promo ng ating mga travel and tour packages, pwede po natin i-alok sa ating mga clients. Ito po mga ma'am sir, kung nakikita nyo po, ito po si Ma'am Chini Labuenhanda. Siya po ay galing din po sa Jensen. Baka kilala ni Ma'am Amelita, ito si Ma'am Chini. Kasi nandito, taga Jensen po si Ma'am Chini, ma'am. So siya po ang isa sa aming Hall of Famer. Siya po talaga ay kumita na dito sa negosyong ito. Kaya po ito po pinapakita po namin sa inyo, hindi po para ipagyabang na pwede kang magkaroon ng kotse, pwede kang magkaroon ng hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi madami po posible po dito sa company na ito. Kundi pinapakita po namin para po maano tayo, ma-inspire tayo na ito po yung future natin. Once po na nag-avail tayo ng business, once po natin trabaho natin, once po na inaral natin paano po yung mga marketing plan ng ating company, pwede tayong maging Chini na Labuenhanda. Na dating OFW din po, isa din po siyang math teacher at nag-accountant pa po ito. Pero hindi niya po nakita ang kanyang future bilang employee, kaya po talaga naghanap siya ng ibang opportunity at doon po niya nakita iyan sa ating company. Kaya po siya tinaguri ang Hall of Famer ngayon kasi
talagang nagkaresulta po siya. Kumita po talaga siya dito sa ating company. Kaya po talaga, ito po talaga, taga Jensan po ito. Bisaya din po ito. Kaya po talaga, pride po ng ating mga taga Mindanao, si Ma'am Chini Labuenhanda. Ito naman po, from Visayas region po ito, si Ma'am Karen Torregosa. Yan. Visayas top earner po natin yan. Kung makikita niyo po, ma'am, diyan sa picture niya, 2012 nakasakay siya sa motor. Payat na payat. Ang hindi pa talaga nag-aayos. Bakit? Kasi etong time na ito hindi pa po siya member ng Unified Products and Services. Naging member po siya dahil po dito sa motor na ito. Kaya po talaga finlex niya yan. Kasi kung hindi po dahil sa motor na yan, hindi po siya makakapag-avail ng isang account dito sa atin. So, ibinenta niya po yung motor niya para lang po pang franchise niya dito sa business natin. At hindi naman po siya binigo ng company. Bakit? Kung binenta niya yung motor niya ng 2012, nabigyan naman siya ng kotse ng 2015. Biruin mo ilang taon lang po, ma'am, nagkakotse po siya. Tingnan niyo naman po ang damit, di ba? Makikita niyo po talaga ang kaibahan ng pagiging empleyado lang. Ay, saglit. Pagiging empleyado niya dati sa pagiging entrepreneur na niya. Kaya ito po ang future natin, mga ma'am and sir. Kaya po namin pinapakita sa inyo, hindi po para ipagyabang, kundi para po ma-inspire tayo na dito pala sa company na ito, pwedeng-pwede tayong maging Karen Torregosa ng Cebu. Diba? Bisaya din po yan. At eto naman po, ang ating overall top earner na si Sir Crispin Garcia. Yan. Ito po si Sir Crispin talaga, dati po ang factory worker. At nabubuli pa nga ito kasi bulol-bulol pa po siya magsalita. 'Di ba? Pero hindi po dito sa company na ito tinitingnan kung gaano ka kagaling, anong estado ng buhay mo, ano ang kaya mo gawin. Dito po mga ma'am and sir, once na meron ka lang pong pangarap na gusto mo matupad, kayang-kaya pong tuparin dito sa ating company. Gaya po ni Sir Crispin Garcia na top 1 ng lahat ng mga business partners natin, 'di ba? Nakaabot niya po 'yan from employee. Ngayon meron na po siya napakagandang sasakyan. So hindi po imposible mga ma'am and sir na maging Christine Garcia po tayo. Kaya po tingnan po natin sila as an inspiration, hindi po para ipagyabang ng company na meron silang naabot kasi pinaghirapan po nila kung ano man po ang meron sila ngayon. At ganon din po ang gagawin natin. Kailangan po nating aralin. Kaya nga po tayo binibigyan ng company ng system training kasi para po aralin natin ang business. Hindi lang po basta kuhain ng company yung ating franchise fee, kundi para din po tayo ay matulungan at tayo po ay makatulong. Ganun po ang talagang aim ng ating company. Yan. Gaya na binanggit ko kanina, tayo po ay bibigyan ng ating company ng mga incentives. At isa doon po ang travel incentives. Ito po mga business partners na ito, mga mamister, talagang tinrabaho ang kanilang negosyo. At nakita po ng company ang kanilang sipag, kaya po sila ay nabigyan ng travel incentive. Libre po ang travel, mga mamister. Basta po ikaw ay qualifier ng ating domestic at international travel, makakapag-travel ka ng libre.